Hello guys, good morning. Isa na naman pong panibagong umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Net, isang OFW dito sa Hong Kong. At magpo 14 years na po ako dito at malapit na matapos ang aking kontrata. Ewan ko nga po kung i-renew pa po ba nila ako. Pero sabi po, nung nag-exit po ako sa Macau, nagsabi naman po sila sa akin kung continue po ba ako magtatrabaho pa sa kanila. So sabi ko na lang po sa kanila, sabi ko okay ma'am, as long as buhay yung kanilang parents ay still mag-work pa rin po ako sa kanila. At ngayon nga nung nagbakasyon nga yung anak nilang, yung apo nilang from Australia, kinausap din ako kung ilang taon na po, ilang years na po ba ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Sabi ko matagal na, mga almost 14 years na. So sinabi nila sa akin kung mag-renew pa ba daw ako. Sabi ko, yes ma, magre-renew pa ako. Pero deep inside, mga guys, I can't decide, joke. Kasi nga po, matagal-tagal din akong hindi nag-bakasyon sa Pinas. So, kailangan ko sana magbakasyon. Sana payagan ako, ano? At isa nga din po, no, kasi kailangan ko din makasama yung aking asawa. Kasi simula nung nagpakasal kami, bumalik na agad ako dito. Alam nyo ba guys, 1 month lang kami nagsama ng matagal. Tapos kapag every time na lang ako magbabakasyon is 2 weeks. So ayun lang ang pagsasama namin mag-asawa. Kaya nga wala ka nga kaming anak. Kaya ayun guys, so hindi pa talaga ako makapag-decide. Saka lalo pang walang ipon, puro gastos doon, gastos dito. So ngayon guys, promise, pag matapos na mga babayarin ko at mag-iipon na ako. Char lang. So that's all for today's guys. Thank you so much for watching. Yan pala, after pa na naming before pala kami mag-lunch is nagluto ako dyan na ayun, niluto na kasama ko, nirehit ko na lang ng sweet and sour spare ribs. So, ayun na. So, ayun na nga guys. Dami na nagsabi na umuwi ka na. Anong ginagawa mo dyan sa Hong Kong? Pahala naman daw magkabuo. Total, wala naman po daw akong estudyante. So, kailangan. Pero nag-usap kami ng asawa ko guys na isang kontrata na lang. Bahala na. Sayang din naman kasi yung long service. Ang kuripot kasi yung amo ko pa. Kung sakaling hindi nila ibigay sa akin yung long service, di ba sayang? Alam nyo naman dito, kapag ikaw yung bibitaw, depende na sa amo kung bibigyan ka po ng long service. At ito nga po, at itong sitwasyon namin dito sa bahay is, may mga sakit na yung mga tanda ko, so kailangan na nilang bantayan. Ganon din yung amo ko tang babae. Yung nagpirma sa akin dito is yung amo kong babae. Si lalaki, so may sakit din itong si lalaki. Very serious yung sakit niya. So, hindi ko alam kung kailan magtatagal. Sana, hope, aabot pa ng 2 years. So, mahirap talagang maging isang OFW. Parang hati yung katawan mo at utak mo sa Pilipinas at dito. At saka mahirap ding iwanan sila kasi matagal nga din na po ako sa kanila, mga guys. At pagdating naman po sa ipon, kahit paano naman siguro po mabubuhay naman po kami sa Pilipinas. Basta lang po magsipag at magtiyaga. Kahit makakain man lang na 3 beses sa isang araw din po. Sa Pinas, magtanim-tanim ka lang po doon ng mga gulay-gulay at ibenta mo at kung ano-ano pang mga raket-raket. Mabubuhay ka, di ba? Ganon din naman kapag dito nga po, baon nga din lang sa utang. Ay, Diyos ko po. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. Bye. Happy lunchtime na. Bye-bye. Pasensya na kayo, guys, kung medyo nahingal ako magsalita kasi naglalakad kami ni alaga kong lalaki. Habang naglalakad nagbo-voice over ako kasi hindi naman ako makapag-over sa bahay kasi nga po maliit lang ang bahay at saka hindi rin ako makapagsalita ng malakas doon at baka maingay. So, at saka dito sa labas medyo mahangin. It's 17 degrees today in the morning. So, that's all for today guys. Babawi ako next time. At siguro pag
pag umuwi ako ng Pilipinas, doon makapag-focus po ako sa pag-vlog. So, madami akong eco-content kapag sa Pilipinas. Kapag dito kasi wala naman akong masyadong content. Ulit-ulit lang naman yung routine ko araw-araw. Pagising sa umaga, bababa dito. Kung hindi uulan, bumababa kami. Tapos, balik kami sa umaga. Pagbalik namin is kakain kami ng breakfast. Tapos, matutulog na po yan sila. Tsaka, maglilinis na ako ng bahay. Ganun po ang routine. At may kasama po ako sa bahay, siya na yung nagmamarket simula nung dumating yung kasama ko sa bahay. So, ayun nga, pagkatapos naming mga 10:30, nape-prepare na ako ng lunch. And then, pagkatapos ng lunch, masahiin ko na siya or sila. Mga 1 hour na masahe. Tapos, pag matulog na sila, minsan natutulog na rin kami kapag walang bisita. So, ganun lang ang routine, palit-ulit lang naman, magaan lang ang trabaho. Ang importante, mabantayan sila ng maigi. Kasi alam nyo guys, dito sa Hong Kong, maraming nati-terminate, marami din nakulong dahil sa kapabayaan nila sa mga alaga nila. Mayroon nga pong doon na ngayon lang, a week ago, yung balita dito is, yung inutusan siya ng amo niya na mag-init ng pagkain or something like that. Tapos, sinabihan siya ng amo niya, i-reheat sa may microwave. Hindi niya ginawa yun. Doon siya nag-reheat sa kalan. Yung kalan, hindi niya nailagay ng maigi. Tapos, buhat-buhat pa niya yung baby. So, natapon yung food or maiwan ko anong, or may sabaw siguro yung natapon. So, nabanlian yung baby. So, nagtamo ng, hindi ko kung alam ba, or kasi pulang-pula baka nagtamo ng na burn. So, ayun, maraming kaso ng ganyan at marami dito na terminate. So, kaya kailangan natin mag-ingat mga kunyang. So, kapag sa bahay, kailangan natin mag-focus sa ating mga trabaho. So, yun guys. So, marami pa sana akong ikukwento sa inyo. Kaya lang, aakit na kami each time. About is 6:18 in the morning. So, paakit na kami sa bahay. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. Until my next vlog. Bye! Don't forget to follow on my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. And meron po akong FB page, guys. Janet Ontal Perez. Medyo madalang akong doon mag-upload kasi nag-focus muna ako dito sa aking ipapamonetize ko muna doon. Monetize ko na yung isa. Minsan lang ako nakapag-upload. So, bye guys. Pasensya na kayo bago ako next time. Bye-bye. Bye.